Ang daming nagtatanong bakit madami daw ang bunga ng aming kalabasa. Sa bidyong ito, ituturo ko sa inyo kung paano ang ginawa namin para ito ay mamunga ng marami. Dahil hindi lahat ng bulaklak ng kalabasa ay nagiging bunga. Isang araw lang kadalasang bukas ang bulaklak ng kalabasa, kaya mahalagang mapollinate ito sa umaga dahil pagsapit ng hapon ay nagsisimula naman itong malanta. Kapag walang masyadong bubuyog, ito ang nangyayari sa mga female flower. Hindi natutuloy ang bunga. Kaya ako every morning tinitignan ko talaga kung may nakabukang bulaklak. Importante din na dapat alam mo kung alin yung female and male flower. Ito yung female flower, makikita mo na parang may bunga siya sa ilalim. While yung male flower ay wala siya sa ilalim, ganyan lang siya. This time, kukunin natin yung male flower. And then, gugupitin mo lang yung petals, yung parang hanggang dun sa may stamen niya. Yung stamen is yung nasa gitna, yun yung color yellow na may pollen. This time, magmimit na sila ng female flower. Dahan-dahang ipahid ang pollen nito sa gitna ng female flower. Make sure na naipahid ito paikot at sa gitna ng stigma ng flower. Iwang nakataklob ang male flower sa female flower na parang ganto. Best time na gawin mo ito is every 6 o'clock to 8 a.m. in the morning para siguradong fresh yung mga flowers. Kaya kung hindi natutuloy yung mga bunga ng mga kalabasa nyo, baka kailangan mo na ng mag-hand pollination or manual pollination mga bebs. O siya, babay na, naway dumami din ng bunga ng mga kalabasa nyo. Bye-bye! Ang daming nagtatanong bakit madami daw ang bunga ng aming kalabasa. Sa bidyong ito, ituturo ko sa inyo kung paano ang ginawa namin para ito ay mamunga ng marami. Dahil hindi lahat ng bulaklak ng kalabasa ay nagiging bunga. Isang araw lang kadalasang bukas ang bulaklak ng kalabasa, kaya mahalagang mapollinate ito sa umaga dahil pagsapit ng hapon ay nagsisimula naman itong malanta. Kapag walang masyadong bubuyog, ito ang nangyayari sa mga female flower. Hindi natutuloy ang bunga. Kaya ako every morning tinitignan ko talaga kung may nakabukang bulaklak. Importante din na dapat alam mo kung alin yung female and male flower. Ito yung female flower, makikita mo na parang may bunga siya sa ilalim. While yung male flower ay wala siya sa ilalim, ganyan lang siya. This time, kukunin natin yung male flower. And then, gugupitin mo lang yung petals, yung parang hanggang dun sa may stamen niya. Yung stamen is yung nasa gitna, yun yung color yellow na may pollen. This time, magmimit na sila ng female flower. Dahan-dahang ipahid ang pollen nito sa gitna ng female flower. Make sure na naipahid ito paikot at sa gitna ng stigma ng flower. Iwang nakataklob ang male flower sa female flower na parang ganto. Best time na gawin mo